Matapos ang Dead or Vance hunt, sinimulan na nila ang qualifying round for the Divine Visionary Candidate Exam, the Life Crystal. Bawat team ay may 3 miyembro at dapat nilang pagsikapan na basagin ang mga crystals ng magkalabang team. Pero sa hindi inaasahan, imbes na team match ito, nagkahiwa-hiwalay ang mga kamiyembro sa iba't ibang lokasyon. Sa grupo ni Namash, ang mga kasama niya ay sina Finn at Dot. Ang mga crystal na dala ni Namash at Dot ay nabasag at ang kay Finn na lang ang hindi nababasag. Laking pag-aalala ni Mash kay Finn dahil nakasalalay ang kaniyang kinabukasan sa crystal na dala ni Finn. Habang naglalakad si Finn ng mag-isa, na-realize niya na ang kaniyang hawak na crystal ay ang natitira para sa kanilang team. Dapat niya daw itong protektahan kapalit ang kaniyang buhay. Habang naglalakad siya, hindi inaasahang nakita niya si Carpaccio at isang estudyante na pinapahirapan niya gamit ang kaniyang kakaibang mahika. Napansin ni Finn na may nakatusok na kutsilyo sa balikat ni Carpaccio. Idiniin ni Carpaccio ang kutsilyo sa kanyang balikat at nasugatan ang kanyang biktima sa kaniyang balikat din. Sabi pa ni Carpaccio, ang talent ay hindi ibinibigay ng patas sa lahat. Bumigay na ang unang biktima ni Carpaccio at nagawa niyang mabasag ang dalang kristal nito. Habang nanonood si Finn sa ginawa ni Carpaccio, umalis na si Carpaccio sa lugar at hindi mapakali si Finn, baka mahuli siya. Habang pinapakalma ni Finn ang kaniyang sarili sa tabi, akala niya na tuluyan nang nawala si Carpaccio sa lugar. Pero nagkakamali siya, biglang sumulpot ito sa kaniyang likuran. Tinanong siya ni Carpaccio kung ano ang ginagawa ni Finn sa gilid. Inilabas bigla ni Carpaccio ang kaniyang Goddess of Statue para makast ang kaniyang spell kay Finn. Nanginginig si Finn at hindi malaman ang kaniyang gagawin. Kilala ni Carpaccio si Finn na laging huli at talunan sa pagiging student sa Easton Academy. Minamaliit ni Carpaccio si Finn kung bakit daw nakasali si Finn sa Divine Visionary Candidate Exam dahil sa kanyang kahinaan. Isang basura daw si Finn, hindi katulad sa kanyang kapatid na si Rain na isang Divine Visionary. Tinatakot niya si Finn na ibigay ang crystal na kanyang dala para basagin ito. Takot na takot si Finn sa pagmumukha ni Carpaccio. Pero napagtanto ni Finn na ang kaniyang crystal na kanyang hawak ay nakasalalay ang kinabukasan ni Mash. Nakapagdesisyon na si Finn na hanggat kaya niya, poprotektahan niya ang kanyang hawak na crystal. Pero sa kasamaang palad, bigla siyang nasugatan sa may bandang dibdib at napaluhod ito sa sakit. Nagtataka si Finn kung bakit biglang nagdurugo ang kaniyang katawan. Galit na galit si Carpaccio dahil pumapalag pa ang isang weakling na katulad ni Finn. Sa ikalawang pagkakataon, muling humiling si Carpaccio na ibigay ang hawak niyang kristal. Sa di inaasahang pangyayari, biglang tumakbo ng mabilis si Finn papalayo kay Carpaccio. Pero sa kasamaang palad naabutan pa din si Finn. Hindi pa din sumusuko si Finn at nilinlang niya si Carpaccio sa paggamit ng magic at tumakbo ulit papalayo. Inilipat at inilayo niya si Carpaccio dun sa lugar na kung saan dinurog niya ang kristal ng katunggali at nawala na din yung unang student na kaniyang tinalo. Si Finn ay gumagamit ng magic to switch locations. Napagtanto ni Carpaccio na kaya pala hindi ginagamit ni Finn ang kanyang magic hanggang ngayon ay para malinlang siya nito. Akala ni Finn ay tuluyan na siyang nakatakas at nakalayo kay Carpaccio. Biglang nasugatan ang kaniyang hita at tumumba ito, hawak pa rin ang kanyang kristal. Sabi pa ni Carpaccio, ito na daw ang huling pagtakas ni Finn sa kanya. Inapakan ni Carpaccio ang sugatang binti ni Finn at napasigaw ito sa sakit. Hiniling muli ni Carpaccio na ibigay ang hawak niyang kristal. Nagmatigas pa din si Finn, napuno na si Carpaccio at tinusok-tusok ng pa ulit-ulit ang kaniyang katawan para masaktan si Finn. Hindi pa din bumibigay si Finn at lakas loob niyang tiniis ang mga sakit na kaniyang tinanggap para iligtas ang hawak niyang kristal. Ayaw niya paring ibigay ang kristal at sabi pa niya kahit na siya ay isang talunan, na kahit pa siya ay isang duwag, hindi niya kayang traidorin ang kaniyang mga kaibigan. Umatake si Finn pero hindi niya tinamaan si Carpaccio at tinarget niya ang dibdib ni Finn at tumumba ito.
at tatapusin na sana niya ang buhay ni Finn sa paghiwa ng kaniyang leeg. Kahit nagdurugo na ang leeg ni Finn, ayaw pa rin niyang ibigay ang hawak niyang kristal kahit anong mangyari. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mash at iniligtas niya ang buhay ni Finn. Inuntog ni Mash ang ulo ni Carpaccio sa dingding. Sabi ni Mash kay Finn, hindi na daw siya dapat mag-alala at nagpasalamat siya sa pagprotekta sa kanilang kristal. Habang lumalapit siya kay Finn, biglang dumurugo ang kaniyang ulo. Hindi nasaktan si Carpaccio sa pag-ataking ginawa ni Mash at inilabas niya ang kaniyang goddess of statue. Hindi nakakaramdam ng sakit si Carpaccio at ang hawak niyang wand ay isang special. Ito ay isang master cane, the most ancient of wands. Sinubukan ulit ni Mash ang pag-atake niya kay Carpaccio pero bumabalik lamang sa kanya ang damage. Ang mahika ni Carpaccio ay ang paglipat ng damage na kanyang natatanggap pabalik sa kanyang kalaban. So kung masasaktan siya, ang sugat at sakit ay malilipat sa kanyang kalaban. Sinabi ni Carpaccio na automatikong na-activate ang kapangyarihan sa sandaling piliin siya nito. Kaya, sa sandaling siya ay ipinanganak, hindi siya nakakaramdam ng sakit. Gusto daw niyang maramdaman ang sakit pero hindi kaya ni Mash na gawin yun sa kanya, sabi pa niya. Sinimula ng pagtusok-tusukin ang buong katawan ni Mash pero hindi ito umubra kay Mash at sinuntok niya pa din si Carpaccio sa mukha. Walang kwenta daw ang mga pag-atake ni Mash at walang kahit na anong attack daw na kayang magparamdam ng sakit sa kanya. Hindi pa din sumusuko si Mash at walang humpay ang pagsugod ni Mash kay Carpaccio pero lahat ng ataking ginawa ni Mash ay bumabalik lamang sa kanya. Nag-aapoy na sa galit ang mga mata ni Mash dahil binubuli niya ang kaibigan niyang si Finn. Hindi siya papayag na ang kaniyang kaibigan ay minamaliit. Binilisan na ang mga pagsuntok ni Mash kay Carpaccio ng walang tigil para yung bilis ng pag-heal ni Carpaccio ay hindi makakahabol sa mga suntok ni Mash. Walang kwentang pag-atake daw sabi pa ni Carpaccio para basagin ang kaniyang mahika. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagkaroon ng crack sa kaniyang goddess of statue. Hindi makapaniwala ni Carpaccio sa mga nangyayari, may capacity limit ba daw ang goddess of statue na itanong niya sa kanyang sarili. Sa walang tigil na pagsuntok ni Mash, nasira ang mukha ng kaniyang goddess of statue. Wala pang nakakagawa nito noon sa kanya, sabi pa niya. Ang sabi naman ni Mash kay Carpaccio, I'm a million times stronger than you are. Napabilib si Carpaccio sa ginawa ni Mash, ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na mabasag ang kaniyang goddess of statue. Pero ang kaniyang goddess of statue daw ay automatikong natitrigger at nagiging mas defensive sa mas maraming pag-aatake ang kaniyang tinatanggap. Umatake na ang goddess of statue gamit ang mga malalaking injection kay Mash, pero lahat ng ito ay naiwasan niya. Biglang inilabas ni Mash ang kanyang iron wand na nakuha niya sa wand shop na natatangi lamang para sa kanya. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Mash sa paghubog ng kanyang iron wand na maging isang tennis racket. Namangha at hindi makapaniwala ang mga audience na kaya palang gawin ni Mash ang pagporma ng isang iron wand gamit lamang ang kaniyang mga daliri. Itinira na ni Mash ang bakal na bola gamit ang kaniyang tennis racket sa goddess of statue. Paulit-ulit na pinatamaan ni Mash ang mukha ng statue ng walang mintis habang umiilag si Mash sa mga pag-ataking ginagawa ng statue. At hindi nagtagal, nabasag na ng tuluyan ang goddess of statue ni Carpaccio at nawala na ang kapangyarihan. Natulala at hindi makapaniwala si Carpaccio sa ginawa ni Mash. Sabi pa ni Carpaccio, gusto niyang matikman kung ano ang sakit. Pinalo ni Mash gamit ang kaniyang bakal na tennis racket ang ulo ni Carpaccio para maramdaman niya ang sakit. Nakadapa si Carpaccio na puno ng dugo ang kaniyang ulo. Nakakaramdam na siya ng sakit sa unang pagkakataon, sobrang sakit pala sabi niya. At dito nagtapos ang matinding laban ni Mash at Carpaccio sa qualifying round ng Divine Visionary Candidate Exam. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ako'y nakikiusap sa inyo na huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe.